everyone. My name is Christine Rivalalay and I am the discussant of nature and background of the volleyball. So, first, who is the founder of volleyball? Well, the founder of the volleyball is William G. Morgan and the original name is Mintonette before being renamed volleyball. So, bakit nga ba ito tinawag na volleyball? Well, due to the nature of volleying the ball back and forth dahil sa likas na katangian ng pagbalay ng bola pabalik-balik because from the word volleying, hit the ball before it touches the ground. That's why the original name Mintonette being remained as a volleyball. Volleyball is a game in which the player hit ball back and forth across a net with their hands or arms. So, no other body parts are allowed to make international contact with the ball during play. Also, it may be played by all male, all females, or mixed teams with net high adjustment for boys, and for girls is age group differences. The object of the game is to send the ball over the net to ground it into the opponent's court and to prevent the same effort with the opponent. In the game volleyball, cooperation of the member of the team is important because volleyball is a team sport where two teams typically consist of 6 players each compete to score points by hitting a ball over a net. Ang layunin daw po ng volleyball ay ipadala ang bola sa panig ng court ng kalabang koponan sa paraang hindi nila ito maibabalik. Ang laro ay nilalaro sa isang hugis parihaba na korte ng hinahati sa isang net. At ang mga koponan daw po ay maaaring maka-score ng mga puntos na sa pamamagitan ng pagsaserve ng bola at pag matagumpay na mailapag ito sa court ng kalaban o pagpalit ng isang error. And also, each team has 3 touches to return the ball, usually involving a bump, set, and spike. Volleyball can play indoors or in the beach, with variation in team size and rules. It's a popular sport worldwide, known for its fast-paced action strategic play. At bakit nga ba mahalaga ang cooperation o pagtutulungan sa volleyball? Dahil ito po ay isang team sport kung saan ang bawat puntos ay nakadepende sa maayos na pagtanggap, pag-set at pag-atake ng bola ng magkakasama. Ang ugnayan ng manlalaro mula sa defense hanggang sa offense ay critical para sa maayos na transition, pag-iwas sa error at matagumpay na pagbabalik ng bola. That's why very important ang cooperation sa mga sports. So, noong 1900 po, ginawa ang unang bola na para talaga sa volleyball. Si William G. Morgan ang nag-request sa kumpanya na A.G. Spalding and Bros na gumawa ng bola. Yung bola na ginawa nila ay may 3 layer. Ang unang layer ay latex bladder, yung para siyang material ng bicycle tire na nagbibigay ng hugis. Ang ikalawa ay cheesecloth layer na nagbibigay ng dagdag tibay at support. At ang outer layer ay leather para mas matibay at mas komportable hawakan ng players. Pagdating ng 1912, nagkaroon ng ilang pagbabago sa rules ng volleyball. So, inayos nila yung bilang ng player sa court, kung paano mag-rotate sa bawat set at ang tamang paraan ng pag-serve at pag-score. So, dahil dito, mas organized at mas madaling sundin ang laro. Kaya lalo itong sumikat sa school, colleges, playground at maging sa mga sundalo. Noong 1910, ipinakilala ng YMCA ang volleyball dito sa Pilipinas, kaya nagsimula na rin itong kilalanin at laruin ng maraming Pilipino. Noong 1960 naman, nagkaroon ng demonstration ng striking at setting dito sa Pilipinas. Nakatulong ito para mas maipakita ang tamang paraan ng laro at mas ma-develop ang rules.
Noong 1928, naitatag ang United States Volleyball Association o USVBA para magkaroon ng mas malinaw na rules at organized tournaments. So dahil dito mas maraming tao ang naengganyo maglaro at mas professional ang competitions. Sa kalaunan, ang FIVB o Federation International de Volleyball ang nag-sponsor ng World Volleyball Championship. So, unang ginanap ito para sa men noong 1949 at para sa parehong men at women noong 1952 at sa mga sumunod na taon. Dahil sa sponsorship ng FIVB, naging pare-pareho na ang rules at officiating ng buong mundo, kaya mas standardized at mas maayos ang laro ng international competitions. Noong 1964, naging official Olympic sport ang volleyball sa 1964 Tokyo Olympics, kaya mas lumaki ang exposure ng laro at mas maraming players ang naengganyo maglaro sa international level. At noong 2000 Olympics, nagkaroon ng malaking pagbabago sa rules. Idinagdag ang libero, isang player na espesyalista sa depensa para mas maging dynamic at exciting ang laro. Ball. Volleyball, it is a ball used to play indoor volleyball or other less common variation of the sport. Volleyball are around and traditionally consist of 18 nearly rectangular panels of scientific or genicular arranged in 6 identical sections. Of the 3 panels each around a bladder. This is a ball. Volleyball court dimension. The volleyball court is 60 feet by 30 feet in total. The net and placed in the center of the court, making each side of the net 30 feet by 30 feet. Volleyball court dimension. First is the center line is made at the center of the court, dividing it equally into 30 feet squares, above which the net plays attack line. Ang attack line is make 10 feet or each side of the center line. Ito po yung attack line, 10 feet from the center line. Next, service line, the area from which the server may save the volleyball is make 10 feet inside the sideline on each back line. So, ang service line is nandito 10 feet siya doon sa right side ng court, 10 feet long. Next is the net. The net is placed directly above the center line, 7 feet 4 inches above the ground for women and 8 feet above the ground for men. So again, a net ay placed directly above the center line, so 7 feet and 4 inches ang total ang taas para naman sa men. Good day everyone. Today I will be reporting about equipment and playing area of volleyball. Let's start with the playing area. Ang volleyball court ay rectangular na may sukat na 18 meters by 9 meters at may free zone sa paligid. Hinahati ito ng net sa gitna, kaya may tig isang side ang bawat team. Ang mga linya tulad ng attack line na naghihiwalay sa front zone at back zone at ang service area kung saan nagsisimula ang serve. Importante ang tamang sukat at markings para maging maayos at fair ang ating laro. Next, pag-uusapan naman natin ang equipment na ginagamit sa volleyball. First is the volleyball ball. The ball is spherical or bilog, made of leather or synthetic leather, at may rubber sa loob. Karaniwan, ang circumference nito ay 65 to 67 cm or centimeter
At ang weight ay 260 to 280 grams. Importante rin ang tamang air pressure para hindi masyadong matigas o malambot ang ating bola. Mahalaga ang tamang bola para sa control at maayos na gameplay. Next is the net in post. Ang net ay nakalagay sa gitna ng court. Ang taas nito ay 2.43 meters for men at 2.24 meters naman for women. May kasama itong posts na sumusuporta at may antennas sa gilid para malaman kung legal ang pagtawid ng ating bola. Ito ay mahalaga para ma-separate ang dalawang team at masunod ang tamang rules ng ating laro. Next is the player gear, like shoes and knee pads. Ang volleyball shoes ay may magandang grip para hindi madulas at may support para sa mabilis na galaw at pagtalon ng ating mga player. Ang knee pads naman ay protection sa ating mga tuhod lalo na kapag nagda-dive o bumabagsak sa sahig para ma-save ang ating bola. Mahalaga ang mga ito para sa safety at performance ng ating mga players.